Sa may kanto tapos katabi ng maliit na karinderya. Tapos sa kalye na may pangalan na bagay sa ginagawa ng isang punerarya. Sa tingin ko nandito ka na. Anong sabi mo? Kakaibang setup na to, no? Tinadayo pa kami ng mga customer. Ni hindi nila pinapansin na katabi kami ng isang punerarya. Nagdi-date kayo? Bagay kayo. O kailan ang kasal? Magandang tanghali, Lolo Maneng. Kumain na po ba kayo? Kumain na kaya ang mga aswang? Bawal sa kanila ang bawang. Alam niyo ba yun? Po? Ano po ang sinasabi ninyo? Kailan po sila huling kumain, Lolo Maneng? Sigurado akong kagabi lang. Narinig ko pa nga ang mga ingay. Sarap na sarap sila sa bangkay. Charmaine, kinakausap mo na naman si Tio Maneng ng Tino. Kita mo nang may tama na nga, oh. Sino may tama? Magkano ang tinamaan? Balato ko. Balatuan mo naman ako. Charmaine, samahan mo na nga si Tio Maneng pabalik sa loob. Tayo na po, Lolo Maneng. Ipaghahanda ko po kayo ng paborito niyong mais con yelo. Siya nga. Damihan mo ang gatas at asukal, ha? Ay, hello! Kakain ka ba? May isa pang bakante. Hindi po. Hinahanap ko po si Manong Nestor. Yung embalsamador ng punerarya. Pasok ka lang dun sa loob. Nandun yun. Magandang umaga sa iyo, Madam Venus, at sa bumubuo ng Aswang Diaries. Kasalukuyan kaming nakatira malapit sa sementeryo, dito sa Barangay Anos sa bayan ng Los Baños, Laguna. Matatagpuan dito ang higit pa sa 2 sementeryo. Mayroon ditong private cemetery na kung tawagin namin ay memorial. Isang public cemetery na mas kilala sa tawag na lumang sementeryo, ang Heaven's Garden Cemetery na dating Victoria Farms, at iba pa na bagong tayo na sementeryo. Kabi-kabila din ang mga nagbebenta ng kabaong dito. At syempre, ang mga funeral homes na nag-o-offer ng kanilang mga serbisyo. Dahil sa maliit lamang na barangay ang Anos, hindi maiiwasan na minsan ay magkalapit ang mga negosyo na hindi mo aasahang makita na magkakadikit. Katulad ng punerarya na malapit sa mga nagtitinda ng ulam na luto, o katapat ng catering services, o di kaya ay katabi ng bakery. Katulad na lamang noong lumang sementeryo, may katabi iyon na sari-sari store na nagtitinda ng inihaw na tilapia sa umaga at mga ihaw-ihaw naman sa gabi tulad ng isaw, barbecue at dugo. Tuwing mapapadaan ako doon, naaalala ko ang aking karanasan sa Maynila noong 1994 sa isang punerarya na katabi ng isang dinadayong karinderya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angelo. Tubong Los Baños ka pala. Ano ang dahilan at napadpad ka dito sa Maynila? Para kumuha po ng kursong journalism. Ang ganda ng kurso mo pati ang school mo ah. Matindi ang aral doon. Kakayanin mo ba talaga na pagsabayan ng pag-aaral at pagtatrabaho? Opo, masipag po ako. Bakit naman dito sa punerarya mo pa naisipan na magtrabaho? Kasi po, naisip ko na sa ganitong lugar po, may mga tsansa ng kakaibang mga istorya. Kakaibang storya? Bawal matakot kapag nakakita ka ng biglang gumagalaw na bangkay. Po? Isa lamang yung biro. Saan ka ba nanunuluyan dito sa Maynila? Baka naman palagi kang mahuhuli sa pasok mo dito. Hindi namin kailangan ng sakit ng ulo. Sa malapit lang po, makalampas lang ng simbahan. Ilang kanto lang po ang layo. Katapat po ng bahay ng tiyahin ko, yung sa mga Jehovah. Sa may circle pala. Malapit ka nga. O siya, sige, tanggap ka na. Assistant kita. Ako si Nestor. Mag Nestor na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang embalsamador dito. Silbing namamahala kapag wala si manager. Bukas ang umpisa mo. Salamat po.
Kinabukasan ay nagsimula na nga ako. Napaharap agad ako sa tambak na gawain. Bumuhos ang kliyente at mga katawan na dapat asikasuhin. Nakailang ulit din ako ng pasok sa banyo upang sumuka. Hindi ako madidirihin, pero iba ang pagharap sa aktual na patay. May ilan na walang amoy, ngunit may iba na tunay na susubukin ang tibay ng sikmura mo. Naghalo na ang tapang ng amoy ng pawis, formalin at dugo. Pakiramdam ko, amoy patay na rin ako. Dahil sa pagod, ay nagdesisyon ako na magpahangin sandali sa likod ng punerarya. Umupo ako sa konkretong hagdan at ninamnam ang malamig na hangin ng gabi. Ang pakindat-kindat na ilaw ng malapit na poste na naging tambakan ng basura ay nagsilbing pampaantok. Marahil, dala ng pagod, ay napaidlip ako matapos akong mapasandal sa dingding. Bigla akong napamulat nang makarinig ako ng mahinang ungol. Ano yun? Sino nandyan? Sa kabila po ang daan papasok sa punerarya. Aso lang yata yun na naghahanap ng pagkain. Ngunit ang akala ko na aso, biglang nagpakita ng nagbabagang berde na mga mata. Matataas na tenga, bilog ang ulo na salat sa buhok, at mga nagtutulisang mga ngipin. Ang balat sa mismong ulo noon ay nangingintab, parang binanat upang umakma at dumikit. Ang mukha sa balat ng nilalang, na mula noo hanggang pisngi, ay gusot na alon-alon. Hindi ko mawari ang amoy na nagmumula sa nilalang na iyon. Naghalo ang tila manamis-namis na amoy na hinaluan ng amoy ng tubig sa labada na nababad ng 3 araw. Amoy paa na nakulong sa sarado at basang sapatos na natapunan ng tunaw na asukal. Isang amoy na kumakatawan sa isang salita. Nakakasuka. Dinagdagan pa ng kakaibang kilabot na parang may mga ahas na gumagapang sa buo kong katawan. Nagsimula akong magluha. Gusto kong sumuka. Gusto kong manakbo. Nalalaki ang ulo ko sa takot. Uy, nakailang tawag na ako sa iyo ah. Anong tinitignan mo dyan sa basurahan? May aswang. Ha? Nasaan naman? Ayun, nasa may poste. Nasa na yun? Wawa ka naman. Nasobrahan ka na yata sa pagod eh. Mabuti pa, pumasok ka na sa loob. Nagpatid ng pares na may kasamang siopaw si Aling Nati. Sige, susunod na ako. Hindi, sumunod ka na ngayon. Baka mamaya kung anong eksena pang Ceres Javiera ang abutan mo dyan. Ha? Anong meron? Bakit mo tayo bumubulong, ha? Sa may poste lang naman na kanina mo pa tinititigan. May 2 tao na palihim na nagde-date. Sino naman? Sila pala. Item ba sila? Sa tingin mo, magkikita ba ang 2 tao ng palihim kung hindi? Si Mang Nestor na aming embalmer at ang byuda pero juicy pa na si Aling Nati pala ang naroon. Noong una, akala ko gumagawa lang ng usap si Kuya Paking. Pero ilang araw ko na din na napapansin si Mang Nestor na dumadaan-daan sa likod ng punerarya. Dinadayo niya si Aling Nati na sa likod din ng kanyang karinderya dumadaan. Laging may dalang regalo si Mang Nestor. Minsan, sahan ng saging. Minsan naman ay baboy. May mga alaga kasi siya doon sa bakanting lote ng punerarya sa likuran. Napaisip tuloy ako, ano kayang pataba ang gamit ni Mang Nestor sa mga baboy niya? Hindi naman siguro niya yon pinapakain ng lamang loob ng tao, ano? Napapilig ako ng ulo. Kung ano-anong kalokohan ang pumapasok sa isipan ko. Nasobrahan na yata ako sa amoy ng formalin. Saha naman ang saging ang dala ni Mang Nestor ngayon? Saha? Ano yun? Yung malambot na parte ng katawan ng puno ng saging. Ginugulay yon.
ginagawang ubod. Mukhang may ginataang ubod bukas sa karinderya ni Aling Nati. Ah, yung pala ang tawag dun. Minsan nalalaliman ako sa Tagalog mo. Saan ka nga galing? Tubong Laguna ako sa parteng Los Baños. Ay, kaya naman pala. O tara na. Iwanan na natin yung dalawang yan. Lalamig ang beef pares, magsisebo yun. Napadpad ako sa Maynila upang makitira sa bunsong kapatid ng aking ina, si Tia Adelfa. Maliit lang ang komunidad kung saan sila nakatira ng kanyang asawa. Ngunit pawang mga may kaya ang nakatira doon base sa mga istruktura ng mga bahay. Habang nakikitira ako sa kanila, nagdesisyon ako na mag-part-time job bilang helper sa isang punerarya na hindi kalayuan sa bahay ng aking tiyahin. Kakaiba ang punerarya na yun dahil katabi mismo iyon ng isang maliit na karinderya na pag-aari ng byuda ngunit juicy pa na si Aling Nati. Maliit man ang pwesto niya, ay dinadayo yun ng mga nag-oopisina at mga estudyante. Maging ang mga tauhan ng punerarya namin ay gustong-gusto ang mga luto nila, lalo na ang adobo at ang pares. Madalas ay naghahalo ang masangsang na amoy ng formalin, halimuyak ng tinuyong dahon ng laurel mula sa adobo at ang star anise mula sa pares. Napapatawa na lang ako kasabay ang pangingilabot. Uy! Natatawa ka na namang mag-isa dyan. Nahawa ka na yata doon sa tiyuhin ni Nati. Paano naman kasi Kuya Paking? Tingnan mo ang dami na naman nilang customer. Mas namimisteryohan ako doon sa Charmin. Yung kahawig ni Techi Agbayani? Oo, kita mo naman Ang ilap-ilap. Bihira ako makipag-usap. Laging nasa likod lang. Madalas ko pang makita na may dala kung anong libro. O kaya nagbabasa ng comics na horror. Trip mo yata si Charmaine. Uy, huwag mo akong itokso sa babaeng yun. Square na lang tayo kung gaganyanin mo lang ako May samang kukulam yata yung babaeng yun O baka aswang pa. Sinong aswang? Ay, hinayupak na aswang itipaklong sa kabaong. Ano ba, Charmaine? Nagugulat ka Pasensya na po. Nakarinig po kasi ako ng usaping aswang. Napatanong lang. Sige po, babalik na ako sa karinderya. Oh, kita mo. Hindi natin narinig ng paglapit nun. Kahit ngayon papalayo siya hindi natin marinig ang mga yabag ng paa niya. Naalala ko tuloy na noong nakaraan nagsabi ka na nakakita ka ng aswang. Iba kasi na yun Kuya Paking, ikaw na din ang nagsabi ng gabing yun habang kumakain tayo ng pares at siopaw na baka guni-guni ko lang yun. Na baka nasobrahan ako sa pagod at gutom. Hindi ko iniisip na may katotohanan ang bintang ni Kuya Paking kay Charmaine. Pero aaminin ko, medyo nawiwirdohan nga ako sa kanya. Nung una ko siyang makita, napansin ko na may librong itim siya na dala. May ilang comics din siya na binabasa. Horror at pawang tungkol sa aswang. Idagdag pa ang pananalita niya ng kalimitan ay walang emosyon. Totoo ang sinasabi ni Kuya Paking na iwas si Charmaine sa tao at ang tahimik din ang paraan ng paglalakad niya. Pero kung aswang siya, paano siya nakakatagal sa amoy ng bawang at sibuyas sa karinderya, di ba? Mas iisipin ko pa ang posibilidad na may aswang sa punerarya namin. Bakit? Walang asin dun. Bihira ding magluto kaya walang bawang, sibuyas o kahit luya man lang. Lahat ng yon ay napansin ko nang minsan hindi ko makita ang kopya ko ng susi ng bahay ni Tia Adelfa. Nagtagal na ako ng husto sa kakahanap noon pero hindi ko makita. Nasaan na ba kasi yun? Angelo, nandito ka pa? Paalis na din po. Inahanap ko lang po ang susi ko. Susi ng... Bahay po ni Tia. Wala po kasi sila ngayon Kaya hindi po ako makakatuloy ng bahay kung wala yon. Ang bagay daw na biglang nawawala may dahilan. Magpabukas ka na kaya? Kung pwede nga lang po. Kaso, saan naman ako matutulog? Kung okay lang sa'yo, salo tayo sa kwarto ko. Nakakahiya naman po sa inyo. Hindi naman.
Masaya din ang may makakwentuhan habang nagpapaantok. Ilang minuto ko pa na sinubukan na hanapin ang aking susi pero hindi ko ito natagpuan. Kahit pa ilang ulit ko nang itinaktak ang lahat ng laman ng aking bag, maging ang mismong bag ko ay binaliktad ko na. Hindi ko nakita ang aking susi. Sobra man ang hiya ko na nararamdaman, tinanggap ko na ang alok ni Mang Nestor. May nakapasok po yata na tao sa imbalsamuhan. Wala yun. Matulog ko na ulit. Mang Nestor, sigurado po ba tayo na hindi natin bababain yung ingay? Mahina ka pala sa ingay, ano? Hindi ka ubra kung dadalasan mong pakikitulog mo dito. Pasensya na po. Oh, eto, ang transistor. May pampasak yan sa tenga. Makinig ka sa FM. Huwag na po. Makakatulog din po ako. Tanggapin mo na. Mahirap ang walang tulog. Sige ka, baka bukas dahil sa antok mo, sa'yo mo maitusok ang formalin. Sige po. Tatanggapin ko na. Salamat po. Oh, bakit mo inalis ang pasak mo sa tenga? May tao po yata sa kabilang kwarto. Ang lakas ng pandinig at pakiramdam mo. Oo, mayroon ngang tao sa kabilang kwarto. Si Paking yan. Masaya po yata si Kuya Paking. Kumakanta-kanta pa oh. Ganyan talaga yan kapag may trabaho tayo. Sino bang hindi sasaya? Natural, pera ang hatid ng bawat katawan na mapupunta dito sa punerarya. Ilang sandali ko pa pinakinggan yung ingay hanggang sa di ko namalayan na nakatulog na rin pala ako. Nagising ako sa ingay ng karerahan na di kalayuan sa aming lokasyon. Nagulantang ako sa biglang pagtunog ng hudyat sa karera ng kabayo. Tanda ko pa ang pangalan ng isa sa mga kabayo, Lady Mariel. Umaga na pala. Ang ganda ng pangalan ng kabayo. Lady Mariel. Kapangalan pa ng pinsan ko. Ganun ba? Buti at di natin kasama ang pinsan mo, baka nagalit yun. Gising na pala kayo, Mang Nestor. Oo, maaga talaga akong gumigising. O kumusta naman ang tulog mo? Napahimbing po. Salamat po sa pagpapahiram ng transistor ninyo at earphones. Wala ka naman. Matapos akong makapaghilamos, lumabas na ako. Paglabas ko ng kwarto ay agad na nakaramdam ng pagluluha ang mata ko. Masangsang ang amoy ng formalin. May kung anong amoy din ang nakahalo sa hangin ng araw na yun. Nang makita ako ni Kuya Paking, sinabihan niya ako na lumabas na muna. May ipinasok pala na katawan bandang 3:00 ng madaling araw at hindi nakagandahan ang lagay noon. Nababad sa tubig, nanunuot sa ilong ang amoy. Totoo pala ang sinasabi nila, natagos hanggang utak. Halos malasahan ko na ang bulok. Naramdaman ko ang pangangasim ng sikmura ko, papaakyat sa dibdib, patungong lalamunan. Nagsimula na rin akong magluha. Bago pa tuluyang bumaliktad ang sikmura ko, nagdesisyon na akong lumabas upang sumagap ng sariwang hangin. Paglabas ko sa harapan ng punerarya, nakasalubong ko si Lolo Maning. Inadobong formalin sa pares. Pero mas mainam ang linamnam ng patay na katawan. Lolo Maneng, adobo at pares po ang luto. Oh, Huwag na nating haluan po ng formalin. Malalago tayo niyan. malalagot. Ang aswang kapag nabato ng bawang, lusaw, walang matitira. May aswang po ba talaga dito sa atin? Shh! Huwag kang maingay. Nasa paligid din lang sila. Nakatingin, naghihintay ng makakain. Kung gusto mo silang patayin, batuhin mo ng asin. Ganun po ba? Basta huwag ka lang mamamatay ha. Kasi hindi sila kumakain ng buhay. Mas gusto nila ang patay.
Hindi masarap ang buhay. Lolo Maneng, hinahanap na po kayo na Aling Nati. Tayo na daw sa loob. Eh, ako sa loob, mabaho doon. Baho. Sumasakit ang ulo ko doon. Dito lang ako. Mas gusto ko ang halimuyak dito. Nako, Lolo Maneng. Mas mabaho po dito ngayon sa amin sa punerarya. Mas okay na po kayo sa karinderya. Bakit? Anong meron dyan? May patay kasi na dinala. Naluno daw. Ilang araw daw bago nakuha mula sa tubig ang katawan. Kaya hindi maganda ang estado. Nagluluha na nga ako. Hanga ako kay Mang Nestor. Nakakatagal sa loob. Siya nga, may bangkay na bulok. Samahan mo ako. Gusto kong lumapit. Makakakuha kahit isang kurot. Lolo Maneng naman eh. Tayo na sa karinderya. Sigurado ako na wala nang amoy na ayaw mo. Kawawa tayo dito sa amoy oh. Eh, wala na. At sige, sasama na ako. Mapipista ang aswang. Bawal ang bawal. Dapat din na mawala ang pagi. Bandang tanghali dumayo ako sa karinderya. Hindi ko napigil na maglaway sa amoy ng adobo nila. Ang halimuyak ng bawang, sibuyas, toyo at suka na hinaluan pa ng amoy ng dahon ng laurel ay nagparamdam sa aking tiyan ng gutom na hindi matatahimik hanggat hindi ko yun nakakain. Sa kalagitnaan ng aking pananghalian, naalala ko ang aking susi. Nang biglang may tumapik sa akin, muntik na akong mabulunan dahil nagulat ako. Oh, Charmaine, ikaw pala. Nawawalan ka ba ng susi? Oo. Bakit mo na itanong? Kagabi ko pa hinahanap eh. Eto oh. Um, Nalimutan ko kanina itanong sa'yo kasi gawa ni Lolo Maneng. Susi ko nga ang mga ito. Salamat. Halika, sabayan mo akong kumain. Ilibre na kita. Ang sarap ng adobo ninyo. Hindi na, okay na ako. Sumasakit ang tiyan ko sa bawang at sibuyas. Takot pati akong kumain ng maalat. Sige, tiyan ka na. Anong nangyari doon? Parang natakot ah. Biglang nagkaroon ng tunog ang mga hiyabag niya. Baka aswang. Kuya Paking, kanina ka pa dyan? Oo, pero mukhang ang lalim ng iniisip mo. Hindi mo ko napansin. Kahit umupo na ako sa tabi mo at binati kita. Sorry po. Okay lang yun. Kung ako man ang nawala ng susi ng bahay, mapapaisip din ako. Panatag ang kalooban ko na umuwi ng araw na yun. Bago ang oras ng pasok ko sa punerarya, ay dumaan na rin ako sa aming eskwelahan para magpasa ng mga assignments ko. Pagbalik ko sa punerarya bandang hapon, nag-announce ang aming manager na mag-overtime kami. Dahil wala naman akong gagawin, umayon ako. Natuwa ang manager namin at sinabing bibigyan ako ng dagdag sweldo. Natuwa ako syempre. Ngunit ang tuwa na yun, agad ding nawala. Angelo, may iwan ka muna dito na mag-isa ha? Sige po. Kapag may biglang kumilos doon sa mga nasa likod, makipag-apir ka. Wag naman po. Huwag mo nga tinatakot itong si Angelo. Nagbibiro lang yan si Paking. Gumagalaw lang ang bangkay kapag kababago pa lang na namamatay. Nangyayari yung rigor mortis o ang pagtigas ng katawan. Okay po. Madami kasi masyado. Hindi maihintay ang ating mga service. Minsan lang namang mangyari ang ganito kapag bumabaha ang mga kliyente natin. Naiintindihan ko po. Pagsapit ng gabi, mag-isa nga ako sa punerarya. Umalis sandali si Mang Nestor at Kuya Paking para maghatid ng katawan sa lugar kung saan idadaos ang lamay ng pinroseso nila ng katawan. Nagpahangin ako sa likuran ng punerarya nang dumating si Charmaine. Oh, Charmaine, anong meron? Hapunan mo. Hindi na kailangan, pero salamat ah. Bibili na lang ako sa inyo. Pabigyan niya ni Mang Nestor. Ibiniling kanya sa amin. Kasi gagabihin daw sila eh at makikikain daw sila sa lamay.
Ganun ba? Salamat ha. Ano kaya yun? Bumalik ako sa loob ng punerarya. Sa muli kong makita ang nakakatakot na nilalang na inakala ko ay parte lamang ng aking imahinasyon. Una ko na napansin ang anino noon. Kurkubado ang likod noon. Matipuno ang mga bisig, ngunit mapapayat ang braso at kamay. Mahahaba ang mga paa. Muli kong naamoy ang nakakasukang amoy na dala ng nilalang na yun. Naramdaman ko na nangasim ang sikmura ko nang lumabas ang mahaba noong dila. Nakita ko yun na pumasok sa loob ng punerarya. Sa lugar kung saan nakalagay ang iba pang katawan na hindi pa naiimbalsamo. Kitang-kita ko nang sakyan noon ang isa sa mga bangkay na nasa lamesang bakal. Nang magdesisyon ako na lapitan yun, ay may kung anong matigas na bagay ang tumama sa likod ng aking ulo. Nawalan ako ng malay. Nang magbalik ang ulirat ko, nandoon na si Mang Nestor. Angelo! Mang Nestor, butit nakabalik na kayo. Dahan-dahan ka sa pagbangon. Maihilo ka niyan. Nakita ko po ulit yung aswang. Aswang? Opo, nakita ko na yun dati. Sa may poste sa likuran ng punerarya. Hindi ko lang masyadong iniisip. Kasi akala ko dala lang ng imahinasyon ko. Aswang dito sa syudad? Sa Maynila? Nasubrang ka yata sa pelikula ni Jing Garcia. Mang Nestor naman eh. Hindi po ako nakikipaglokohan sa inyo. Hindi ko pa nga po napapanood yung palabas na yan. O siya, huwag ka na masyadong mag-alala. Kumalma ka na muna. Kami masyadong pinag-alala. Ano nga po palang nangyari? Bakit ako nasa sofa? Dinatnan namin si Charmaine na namumutla na sinalubong kami. Sabi, natagpuan ka daw niya sa sahig na walang malay. Wala akong malay? Tama. Pagkabigay po sa akin ni Charmaine ng pagkain, may narinig akong ingay sa imbalsamuhan. O pagkatapos? Tapos nang pumasok ako, nakita ko po ang aswang na kinubabawan ng isa sa mga bangkay. Tapos, may kung ano matigas ang humataw sa ulo ko. Nawala na ako ng malay. Ganun ba? Dahil hindi ko matanggap na mukha akong sinungaling at humahabi ng kwento, pinuntahan ko ang lugar ng embalsamuhan at muling binilang ang mga katawan na nandoon. 1, 2, 3, 4. Tama. Kulang po ng isa ang katawan dito. Kulang? Tanda ko po, 5 ang katawan dito eh. Angelo, 4 lang ang katawan dito na iniwan namin. Hindi po Mang Nestor. 5 po. Binilang ko pa po bago kayo umalis, di ba? Oo. Nagtaka nga ako sa'yo kung bakit 5 ang sinabi mo. Gayong 4 lang naman ang bangkay dito. Hindi po eh. 5 po talaga ang bilang ko. Puno ng pagpapasensya na pinakinggan ako ni Mang Nestor. Ngunit iginiit niya na 4 lang talaga ang nandoon. Hindi ko naman magawa din na magalit dahil kahit magkaiba kami ng sinasabi ay hindi ko siya narinig na tinawag ako na sinungaling. Nang sa wakas ay hindi ko na pinilit pa ang aking nakita. Hinayaan niya ako na makalabas saglit. Naglakad-lakad ako sa paligid hanggang sa nakaabot ako sa may tulay na malapit sa lugar kung saan nandoon ang punerarya at ang karinderya. Walang ulap ang kalangitan noon at bilog na bilog ang buwan. Magandang gabi, ngunit nagulat ako sa pag-alulong ng ilang aso sa di kalayuan. Agad na nanindig ang balahibo sa batok ko. Gumapang ang kilabot sa aking braso. Naalala ko ang mga sinasabi ng mga matatanda sa aming lugar. May masamang espiritu o di kaya ay nilalang ng dilim kapag umaalulong ang mga aso. Nasa ganoon akong pag-iisip nang mahagip ng mata ko si Charmaine. Panay ang lingon niya. Animoy umiiwas na makita siya ng tao. Tatawagin ko sana siya nang makaramdam ako ng tao na tumabi sa akin.
Si Charmaine yun, di ba? Oh, Kuya Paking, nakabalik ka na pala. Oo, si Charmaine nga yun. Ano kayang ginagawa nun, ano? May dala pa na mga libro. Baka hiniram niya lang yon at isasauli na. Nang gabi na? Malay naman natin. Kumusta ka naman? Hindi ka naman nahihilo? Okay na ako. Salamat sa pag-aalala. Oh, tara, balik na tayo sa loob. Kailangan na ni Kuya Nestor ng mga katulong. Pagbalik namin sa loob ng punerarya, nadatna namin si Aling Nati na kausap si Mang Nestor. Hinahanap niya si Charmaine. Wala si Lolo Maneng at di niya alam kung saan nagpunta. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya, maging si Mang Nestor ay kita na nababahala. Ano ba kasing nangyari? Oras kasi ng kain niya, di ba? Pero dahil kasi sa nangyari, sinabi ko na hindi muna pwede. Hayo, nagmaktol na. Gutom na daw kasi talaga siya eh. Nang sinabi ko na hintayin kanya, lalong nagsumpong, biglang umalis. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam eh. Kasi hinayaan ko na muna na lumabas para mawala ang sumpong. Nang labasin ko, wala na siya. Hindi ko naman matanong si Charmaine at wala din. Siya, ako na bahala. Hahanapin ko siya. Namawala po si Lolo Maneng? Oo, dito ka na muna ulit. Hahanapin ko lang siya. Kapag nakita mo si Charmaine, sabihin mo na hinahanap namin ang tsumaning ni Tessie. Tutulong po ako sa paghahanap sa kanya. Gustuin ko man pero wag na. Hindi ka taga dito. Mas mapapadali kung kami na ni Paking ang lalakad. Nang maiwan ako, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko biglang tatayo ang mga bangkay sa taguan. Nananayo ang mga balahibo sa batok ko. Hindi din nakatulong ang amoy sa loob ng punerarya. Sabihin ang duwag ako, pero sa mga nasaksihan ko nung mga nakaraang araw, hindi naman siguro ako masisisi kung makaramdam ako ng takot. Pakiramdam ko ay gawa sa goma ang mga ugat ko. Parang may spring ang mga paa ko na konting gulat lang ay siguradong tatalsik ako palayo. Na siyang nangyari. Ano at gulat na gulat ka? Nagulat lang. Buti at nandito ka na. Bakit? Hinahanap ka nila Aling Nati. Baka daw nakikita mo si Lolo Maneng. Ha? Nawawala si Lolo Maneng? Kailan pa? Kanina pa. Sobrang ang nag-aalala si Aling Nati. Mangiyak-iyak na. Teka, hahanapin ko siya. Tutulong na ako. Salamat pero wag na. Mas pamilyar kami sa lugar na to kesa sa'yo. Mas mapapadali ang paghahanap namin sa kanya. Oo, nagtataka ako na walang may gusto ng tulong ko. Sabihin na natin na hindi nga ako taga doon. Pero hindi din naman ako batang paslit na mawawala. Kaya ko rin namang tumulong. At ako, hindi ko din maintindihan ang aking sarili. Ilang beses na akong sinabihan na hindi kailangan ng aking tulong, pero ayun ako at nakikisawsaw pa rin sa kanila. Pinila ko ang punerarya at nag-ikot-ikot sa paligid. Natagpuan ko ang aking sarili na naglalakad malapit sa bukana ng sementeryo. Isang mabilis na paggalaw ang aking napansin sa matalahib na banda noon. Gamit ang flashlight ay hinanap ko ang pinagmumula noon. Halos mahilo ako sa kaba. Puno ako ng takot at pangamba na baka magpakita na naman ang aswang na wala namang naniniwala na totoo. Nang makarinig ulit ako ng ingay, agad ko yung tinapatan ng dala kong flashlight. Laking gulat ko sa aking nakita. Lolo Maneng! Matsalap-salap kumain kapag gabi. Lolo Maneng! Tayo na ho! Hinahanap po kayo ni Aling Nati. Sobra po siyang nag-aalala sa inyo. Nako! Bakit po kayo hubad? Nasaan pong damit ninyo? Kapag kakain, dapat makubat para hindi madumihan ang damit. Anak ng tipaklong na buhay namin ito. Nasaan kayang damit niya? Ang charap-charap-charap. Masarap kumain. Tiyo Maneng,
Ay, Diyos ko naman po. Saan ba kayo pumunta? Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Ayoko sa'yo. Ayaw mo akong pakainin eh. Umuwi na ho tayo ha. Dinala na po ni Nestor ang paborito ninyo. Ay, talaga ba? O, sige. Uuwi na tayo. Magdalo. Tara sa amin. Kain tayo! Angelo po ang pangalan niya. Carlito? Ganun ba? Pasensya ka na, Angelo ha. Una na kami. Salamat sa paghahanap kay Tio Maneng. Pansamantala kong nakalimutan ang mga pinagtatakan ko ng gabing yun. Pero ng mga sumunod na araw, isang balita ang kumalat. Ang balitang iyon ang nagpalala ng aking pagtataka. Nadagdagan pa yun ng kung ano-anong kutob na hindi nagpatahimik ng aking kalooban. Magandang tanghali, Aling Nati, Charmaine. Anong mayroon? Bakit parang ang ingay ng mga kumakain? Hoy, Angelo, nabalitaan mo na ba? Ang alin ho? May aswang daw na kumakalat dito sa atin. Ano po? Ano daw ang itsura nun? Saan daw po nakita? Kailan pa daw? Malay namin sa itsura. Pero alam mo ba, usap-usapan na baka nandito lang daw sa malapit sa atin. Paano naman nila nasabi? Kaninang madaling araw kasi, may isang bangkay na natagpuan sa may tulay. Ako dapat na mag-iimbalsa mo dun eh. Sukat namang nawala. Funeral home? Dito sa atin? Hindi. Sa iba. Tumatanggap kasi ako ng sideline na pag-iimbalsa mo. Tinulungan ako ni Manong Nestor na makakuha ng lisensya. Janitor helper ako dito. Tapos part-time empalmer sa iba. Paano nakalabas yung bangkay? Yun na nga, di ba? Wala tuloy akong ekstrang kita. Ano kaya ang itsura ng aswang na yun? Bakit ba sobrang curious ka sa itsura ng aswang? May nakita ka na ba? Oo. 2 beses ko nang nakikita. Iyata. O bakit parang hindi ka sigurado? Sabi niyo baka imahinasyon ko lang eh. Baka maniwala na nga ako sa'yo. May hinala ka na ba kung sino? Ayoko bang isipin, pero parang si Charmaine. Ayaw maniwala ng isipan ko sa sinabi ni Kuya Paking. Si Charmaine? Tahimik lang siya. Medyo mailap sa tao. Hindi din pala kaibigan at kakaiba ang kilos niya. Pero aswang ba talaga siya? Bigla kong naalala ang sinabi niya minsan. Tinanggihan niya ang alok ko na panlilibre ng adobo. Sabi niya sumasakit ang tiyan niya sa bawang at sibuyas at ayaw niya ng asin. Diba mga ayaw yun ng aswang? Napailing ako ng matindi. Hindi, nagkakamali lang ako. Pero ilang araw pa ang lumipas at lumalala ang bulong-bulungan. Si Charmaine ang aswang. Nandito ka lang pala. Ano yan? Yossi? Pang-alis ng amoy sa ilong ko. Pang-relax din. Nag-aalala ka para kay Charmaine? Medyo. Wala naman kasing basehan ang mga kumakalat na chismis tungkol sa kanya. Mamaya mapahamak pa yung tao. Kung sakali na totoo, anong gagawin mo? Napaisip ako doon. Ano nga bang gagawin ko kung sakali mang totoo ang chismis? Iiwasan ko siya? Tutulungan? Di ko alam. Pero hiniling ko na sana walang katotohanan ang chismis. Hindi din nakatulong sa katinoan ko ang mga sinasabi ni Lolo Maneng. Magandang hapon, Lolo Maneng. Maganda ang hapon kapag bilog ang buwan. Masarap ang hapunan. Pagkain ulit ang tema niyo, ano po? Masaya ang mga aswang kapag nakakakain. Masaya kapag maraming bangkay na pwedeng kainin. Kami po ba sa punerarya ang tinutukoy niyo na aswang? May 2 uri ang aswang. Isang kumakain ng wala ng lakas. At isang
nag-uubos ng lakas. Mga nag-aaswang. Sino po ang aswang? Ako ay aswang. Masarap kumain, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Masisiraan yata ako ng bait. Di ba? Ay, nandyan ka pala? Ba't ba parang masyado kang abala sa pag-iisip tungkol doon sa aswang? Hindi ka ba nag-aalala sa kumakalat na bulungan dito? Ikaw ang pinaghihinalaan nila. Pakialam ko naman sa bulungan nila. Wala namang matapang na harapang sabihin sa akin. Puro bulong sila. Minsan inisip ko, baka nagiging bubuyog na mga yon. Hindi ka ba natatakot na baka saktan ka nila? Hanggang bintang at bulong na lang mga yon. Lilipas din yan. Pero hindi lumipas ang balita. Nadagdagan ang kaso ng mga nawawalang bangkay. Madami, pero hindi sapat para pansinin ng media. Ang kapansin-pansin lang ay mga bangkay na walang nagkiklaim o di kaya ay ilang inmates na namatay sa city jail na wala ng kamag-anak ang mga nawawalang bangkay. Gayunpaman, syempre problema yun. Dahil may ilang punerarya na ang napagalitan dahil sa kapabayaan. Kriminal man ang mga yun. Syempre, may responsibilidad pa din ang gobyerno na maayos silang mailibing. Sa pagdagdag ng kaso ng mga pagkawala, lalong tumitindi ang bintang kay Charmaine ng ibang tao. Pero si Aling Nati at si Charmaine mismo, nanatiling tahimik lang. Hindi tuloy namin maiwasan na magtaka ni Paking. Lalong lumalala ang bulungan tungkol kay Charmaine. Hala, lumalayo na ang abot ng balita. Kung ako sa inyo, kakalma ako. Aling Nati, nandyan pala kayo. Masyado kayong nag-aalala. Kami nga ni Charmaine, kalma lang oh. Hindi po ba kayo nag-aalala? Mawawala din yan. May makating labi lang kasi na nagpapakalat ng mga chismis. Baka may iniingatan din na lihim. Pabayaan na lang natin. Asasaan ba magsasawa din yun? Baka mahuli na din. Oh, okay ka lang, Paking. Paminta! May buong pamintang nakagat ko! Aray! Kung hindi nag-aalala yung mga tao na sangkot, edi siguro nga okay pa. Nananahimik na ako. Pero isang araw, narinig ko si Mang Nestor na nagrereklamo tungkol sa mga pamunas namin sa punerarya. Nako, kapag ganito ng ganito, hahanap na ako ng maglalaba para sa atin. Bakit? Ano pong problema, Mang Nestor? Napadaig lang ako. Ito kasi mga nakadikit sa katsa. Aba naman kahit yata magbayad ako ng 500 ay baka tanggayan tayo. Hindi naman po kaya yung mga bangkay ang gumagawa niyan? Matatakot tayo kapag ganun. Diyos-kim buhay yan. Patay na nakakaisip pa na gumawa ng Mariang Palad. Baka po kasi nalulungkot. Tama naman si Mang Nestor. Ang mahawakan mo nga ang sarili mong sikap ay hindi na kaaya-aya. Ang mahawakan pa kaya ang sikap ng iba at nasa katsa pa. Talaga namang mapapamura ka sa pandidiri at panggigitil. Paking, aba naman ligo-liguan nyo naman kaya ang mga ito. O kaya ipunasan nyo. Amoy kagagaling lang sa motel ang mga ito ah. Kakaibang amoy, baka ireklamo tayo ng mga kaanak nito. Ano po ba ang amoy, Mang Nestor? Amoy pitonya? Amoy tsampaka? O amoy placenta? Wala, amoy hindi maipinta. Itong si number 432, ang bantot eh. Amoy romansa. Ano ba mga cause of death ng mga to? Magkakaamoy sila ni na 118 at 541 ah. Sayang, agagwapo pa naman. Paking ha, linisin mo. Hayaan mo! Aayusin ko!
Ewan ko ba sa sarili ko? Nang marinig ko ang mga komento at reklamo ni Mang Nestor tungkol sa mga bangkay, na-curious ako. Kaya isang gabi, nang mapakiusapan ako na matulog ulit sa punerarya kasi wala si Mang Nestor, hindi ko na napigil ang sarili ko na mag-imbestiga nang marinig kong muli ang ingay mula sa embalsamuhan. Para bang nananadya ang panahon at sadyang ipinarinig sa akin. O baka naman talagang inaabangan ko kasi sobra akong curious. Ayun na naman ang ingay. Ano ba kasi yun eh? Teka nga, matingnan. Maingat akong bumangon. Lumabas ako ng kwarto at pinuntahan ko ang embalsamuhan. Una kong narinig ang mga ingay na tila dumadaing ng mahina. Animoy parang namamatay na hayop o kaya'y isang nilalang na may dinaramdam. Naramdaman ko ang kaba na sumipa sa aking dibdib. Kinapa ko ang scalpel na nasa bulsa ko. Handa akong umatake kung sakali na kailanganin ko na ipagtanggol ang aking sarili. Habang papalapit ako sa embalsamuhan, lumakas ang pagdaing. May kung ano na parang hinahapo at bumubulong ng kung ano. Kahalo ng pagdaing ang malalim na paghinga. Nang tuluyan kong maabot ang embalsamuhan, nabigla at nang hilakbot ako sa aking nakita. Kuya Paking! Ay, Tino! Hindi ito ano kasi magpapaliwanag ako. Please, huwag mo ako uhusgahan. Huwag mo ako uhusgahan. Mabuti pa magbihis ka na lang po muna. Kita na lang tayo sa receiving area ng punerarya. At tama po ang mga sinabi minsan ni Mang Nestor. Linisan mo po sila. Huwag ka din gumamit ng katsa sa pagpahid. May mga tissue dyan. Yun ang gamitin mo. Oo, may isang uri ng necrophilia si Kuya Paking. Bakla siya na naaakit sexually sa mga patay na lalaki. Hindi ko alam kung tatawa ako o mandidiri. Parang gusto ko din mag-report sa pulis pero ano namang sasabihin ko? May bakla po akong kasama sa trabaho. Ginagahasa po niya ang mga patay? Nasa ganun akong pag-iisip nang dumating si Kuya Paking. Tungong-tungo ang ulo niya sa hiya at hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Kalmante ka na ba? Gusto ko lang na malaman mo na alam ni Mang Nestor to. Sa palagay ko nga. Kasi noong gabi na makarinig ako ng ingay sa embalsamuhan, sinabi niya sa akin, napabayaan na lang. Ayoko naman sana eh. Oo, nakakadiri ako. Bakla na nga, sa patay pa naaakit. Pero iba kasi ang pakiramdam ko. Hindi ko mapigilan yung namumukong init sa loob ko. Kuya Paking, please. Okay na. Hindi ko na kailangang marinig. Okay na po. Sapat na yung nakita ko. Gusto ko lang po malaman kung ikaw ba yung may gawa doon sa bangkay na nakita sa may tulay. Uy, hindi ako yun ha. Hindi ako ang may gawa ng mga nawawalang bangkay sa ibang pulinarya. Aswang ka ba? Hindi. Multo bakla lang. Baklang na nga aswang ka mo. Tama pala si Lolo Maneng. O bakit naman? Nung isang beses kasi, may sinasabi siya tungkol sa dalawang uri daw ng aswang. Isang kumakain ng wala ng lakas at isang nanguubos ng lakas. May alam si Lolo Maneng sa mga nangyayari. Yun ang naging agarang konklusyon ko. Parang may kung ano na kumurot sa aking dibdib. Kung tama ako sa aking kutob na may alam si Lolo Maneng, ibig sabihin ba noon ay aswang nga si Charmaine? O baka naman si Aling Nati? Pero kung totoo man yun, paano hindi sila nakatagal sa mga bawang at sibuyas na gamit sa adobo? O kaya ay bakit hindi sila nalulusaw sa asin? Walang luto sa karinderya na yun o walang gamit na asin. Naalala ko ang mga libro na binabasa ni Charmaine at ang mga horror comics niya.
Naisip ko na baka nakakuha siya ng paraan kung paano makaligtas sa mga pangontra sa aswang. Nalumo ako. Parang malungkot ka yata. Ilang araw ka nang matamlay. Wala po. May iniisip lang. Gusto mo ba na pag-usapan natin? Makikinig ako. Baka mapayuhan kita. Mang Nestor, paano kung halimbawa po yung tao na pinahahalagahan nyo ay aswang? Anong uri ba siya ng aswang? Maraming uri ng aswang. May aswang na bayolente. Walang pinipiling kainin. May aswang na mga bata ang gustong kainin. Meron na ang gusto ay buntis. Ang iba naman ay gusto lang ng mga salwal ng babae. At may iba naman na mga bangkay lang ang kinakain. May iba pa nga minsan lang sa isang taon kung kumain. Ganun pala? Ang dami naman. Oo, ang aswang ay mga kampo ng dilim. At hindi talaga mabubuti. Pero may iba naman na nagsisikap maging mabuti. Malas lang nila na naging ganun ang uri ng pamumuhay nila. Kung ganun po ay dapat po ba napuksain ng tao na yon? Nasa sayo naman yon. Gaano ba kalalim ang pagmamahal mo? Kaya mo bang magmahal ng isang aswang? O hindi mo kayang magkompromiso? Katulad ng mga uri ng aswang, may iba't ibang uri din ng pagmamahal. Depende yun sa tao. Medyo nalinawan ako. Ano nga bang uri ng aswang si Charmaine? Kung kumakain ba siya ng bangkay at hindi ng buhay na tao? Kaya ko ba na palampasin yun? Ang uri ba ng pagmamahal na meron ako para sa kanya ay sapat para patuloy ko siyang mahalin kung sakali? Dumaan ang ilang araw at nag-duty na naman ako ng magdamagan sa punerarya. Nakita ko ulit si Mang Nestor. Nakausap na naman si Aling Nati. May dala naman siyang baboy. Mukhang masarap na adobo at dinuguan na naman ang putahe bukas sa karinderya. Magkakagulo na naman sa saya ang mga suki na dumadayo sa kainan. Parang ang seryoso ng pinag-uusapan nila. Pumasok sila sa likuran ng karinderya. Pabalik na ako sa loob ng punerarya nang mapansin ko ang isang figura na patakas na lumabas mula sa likuran ng karinderya. Ang aswang. Huli ka na ngayon. Hindi na kita patatakasin. Malalaman ko na kung sino ka. Saan ka pupunta? Tara Charmaine, samahan mo ko. Nakita ko ng aswang. Sa tingin ko, isa siya sa mga tauhan ng karinderya. Aswang? Na naman? Tigilan mo na yan. Pabayaan mo na. Hindi mo ba gustong linisin ang pangalan mo, ha? Aanhin ko naman yon. Minsan, may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pangalan. Di ko naman kailangan yun eh. Bahala ka dyan. Basta ko aalamin ko ang totoo. Huling babala. Seryoso ka ba dyan? Handa ka ba sa malalaman mo? Oo, Pero sana, nakinig na lang pala ako sa kanya, Madam Venus. Sana hindi ko na lang iginiit pa ang ganang akin. Sinundan ko ang baho na nagmumula sa aswang. Madali yung sundan dahil masangsang yun. Katulad yun ng nakakasukang amoy ng bulok na karne, panis na gatas, tubig kanal na hindi umaagos. Tunay na nakababaliktad sikmura. Inabutan ko ang aswang sa may sementeryo. Habang tinitigan ko yun, gumagapang ang kilabot sa katawan ko. Parang may mga alupihan na gumagapang sa aking ugat. Animoy nakakalat sa paligid ang hangin ng kamatayan. Parang sinasakal noon ang aking abilidad na makaramdam. ano yun? Inuubos talaga ang bangkay? Ito ba yung uri ng aswang na nabanggit ni Mang Nestor? Matapos kang manginain ay babalik ka na sa pinanggalingan mo, ha? Mahuhuli na kita. Pero hindi umalis ang aswang. Mula sa aking pinagtataguan ay nakita ko na nagbago ang anyo ng aswang.
Ang malaaso na anyo noon ay unti-unting nagbalik sa pagiging tao. Ang ulo noon na walang buhok ay unti-unting nagkaroon. Kuminis din ang kulubot noong mukha. Ang mga nagtatalasang ngipin ay umurong at naging normal ng tulad ng sa tao. Nawala ang kukurbado noong forma at naging tuwid ang tayo. Daig pa ng dibdib ko ang tinarakan ng punyal. Si Mang Nestor ang aswang. Nanatili ako sa aking pinagtataguan at hinayaan ko siyang lumampas. Alam ko na babalik siya kay Aling Nati. Napaisip ako, alam kaya ni Aling Nati na aswang si Mang Nestor? Kinabukasan, sa karinderya ako nanatili. Aba, Pogi, ano at nakatambay ka dito? Wala bang trabaho sa punerarya? Nakakaabala po ba ako? Wala naman ako sinabing ganon. Mukha kasing may gumugulo sa'yo, baka makatulong ako. Hindi, wala po. Sige po, pasok na ako. Munti ko nang masabi kay Aling Nati na ang huling nagsabi na pakinggan niya ako ay nabuking ko na isa palang aswang. Hindi ko magawang kibuin si Mang Nestor ng araw na yun. Hindi ko din malaman kung paano ko siya pakikiharapan. Buti na lang at medyo abala siya kaya hindi siya masyadong natigil sa punerarya. Maghapon akong nag-isip at isang bagay ang sumagi sa akin. Nang magkaroon ng pagkakataon, ay tinanong ko si Kuya Paking. Oh, anong nangyari sa'yo? Ang tamlay mo naman. Alam mo ba, Ang alin? yung kay Mang Nestor, kaya ba handa siya na magbulag-bulagan sa pagiging necrophilia mo? Ay dahil sa alam mo ang lihim niya? Parang ganun na nga. Aksidenteng kababalik lang niya mula sa hapunan niya nang madatnan niya ako nang may ginagawa sa isa sa mga katawan. Nangako ako na hindi ko siya ibubuking. Kaya pinabayaan niya din ako. Kung ganon, bakit hindi mo itinama ang kumakalat na chismis tungkol kay Charmaine? Paano kung may mapahamak gawa ng maling bintang? Napahamak na ba siya? Hindi nga, pero Bakit natin pakikialaman yun? Anong mapapala natin kung sakali man na ipaalam natin ang lihin ni Nestor? Ano bang masama sa ginagawa niya? Kumakain lang naman siya ng patay. May initake na ba siyang buhay na tao? wala nga. Pero paano kung labi ng nanay o tatay mo yun? Makakaya mo ba na makitang kinakain yun ng aswang? Buti na lang na wala akong magulang. Dismayado? Oo. Hindi dahil wala ka at hindi pwedeng mangyari sa'yo ay wala ka ng pakialam. Masakit na makitang masira o masalanta ang katawan ng mga tao na pinapahalagahan mo, patay man o buhay. Ilang araw akong gulo ang isipan. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kaya nagdesisyon ako na humingi ng 2 araw na bakasyon. Pinagbigyan naman ako ni Mang Nestor. Makalipas ang 2 araw na yon, nakabuo na ako ng desisyon. Kakausapin ko na muna si Aling Nati. Angelo, kumusta? 2 araw ka din nawala. Aling Nati, pwede kitang makausap mamaya kapag sarado ng karinderya? Sige ba? Kung seryoso mo naman, kinakabahan ako. Kita tayo mamaya sa may tulay, Aling Nati. Bakit hindi pa dito? Medyo sensitibo po eh. O siya, sige, kita tayo. Nang magkita kami ni Aling Nati sa napagkasunduan naming lugar, hindi na ako nagpasakalye. Sinabi ko agad sa kanya ang alam ko. Wala akong nakita na pagkabigla sa mata niya. Ang mga sumunod niyang sinabi sa akin, ang yumanig sa pagkatao ko. Matagal ko nang alam. Ano? Yun ang isa sa dahilan kung bakit palagi kaming nagtatagpo na 2. Sa karinderya siya nagbabagong anyo. Inaalis ko lahat ng bawang, sibuyas at asin. At ang baboy at saha ng saging
Ang baboy at saha ng saging ay mga katawan na bitbit niya. Pinagmumukha niyang ganun yun upang hindi umagaw ng atensyon. Magkakampi kayo? Alam mo kung sino ang aswang? Pero hindi man lang itinama ang mga balita na kumalat tungkol kay Charmaine. Anong itatama? Bakit itatama? Hindi ka rin tumigil hanggat hindi mo nalalaman. Charmaine? Alam mo din? Aswang ka din? Matagal ko nang alam ang tungkol sa aswang. At hindi ako aswang. Pero ayaw mo ng bawang at sibuyas. Takot ka din sa maasin. Allergic ako sa bawang at sibuyas. Nauutot ako kapag nakakakain ako ng may bawang at sibuyas. Ayoko sa asin dahil kagagaling ko lang sa UTI. Paano mong naaatim na may kasama kang kaalam ng aswang? Alam ni Aling Nati ang totoong pagkatao ni Mang Nestor. Bakit? Nirerespeto ko kasi yung mga damdamin nila. Nasisiraan ka ba ng bait? Aswang yun! Aswang! Kumakain ng laman ng tao! Kumakain ng banggay, hindi ng buhay. Mga hindi na kayo normal. Paano nyo nakakaya ang ganitong sistema? Dahil sa nalaman ko, hindi ko na makaya pa na pumasok sa punerarya. Hindi ko din masabi sa tiyahin ko ang mga nalaman ko. Paano ko papatunayan yun? Nagtatakipan sila. Kukunin kong saksi si Lolo Maning, isang hibang at ulyani na matanda. Swerte ko kung ituring lang akong naglolo ko. Baka mamaya ipadala pa ako sa mental ng kahit sino mang sasabihan ko ng aking karanasan. Sa gabi ng 5 araw ko ng pagliban sa punerarya, nagdesisyon ako na tumambay sa maliit na park na kung tawagin nila ay circle. Malamig ang simoy ng hangin noon nang biglang napansin ko ang kakaibang amoy na pamilyar na sa akin. Ang manamis-namis na amoy bulok na nagahalong panis na gatas at nasirang karne. Nang iligid ko ang aking paningin, nakita ko ang aswang. Nagdahagala na naman si Mang Nestor. Sinundan ko iyon at muli kong inabutan sa sementeryo. Sa ibayo ay nakita ko si Aling Nati. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Aling Nati, Angelo, ang ginagawa mo dito? kayo po Aling Nati. Hindi na lang pagkukonsinti ang ginagawa ninyo. Pinapanood niyo pa. Hindi mo naiintindihan. Ang alin? Ang patuloy na pagkain ng bangkay ni Mang Nestor at hinahayaan mo lang? Pagmamahal talaga yan? Magpapaliwanag ako sa iyo, pero hindi ngayon. Hayaan mo na makauwi muna kami, ha? Ngunit hindi na sila nakauwi. O mas tamang sabihin na hindi na nakauwi ang aswang na sinusundan ni Aling Nati. May ilang tao na inaabangan pala ang balitang aswang. Walang habas nila yung sinaksak ng kawayan at tulong-tulong na sinabuyan ng asin. At parang hindi pa yun sapat, may nagwasiwas pa ng buntot pagi. Sa isang iglap ay naglaho ang aswang at naging abo. Gamit ang 2 kamay, tinakpan ni Aling Nati ang kanyang bibig habang tumatangis. Nang mag-alisa ng mga pumaslang sa aswang, ay napaluhod siya at tuluyan ng humagulgol. Ikinalulungkot po ang nangyari kay Mang Nestor. Si Tio Maning yun. Ano po? Ang napatay ngayong gabi ay si Tio Maning. Tatay siya ni Nestor. Magpinsan kami. Awa, pagkabigla. Yun ang damdaming bumaha sa akin nang sandaling isiwalat ni Aling Nati ang lihim na yun sa akin. Magkamag-anak sila ni Mang Nestor at alam lahat yun ni Charmaine. Kaya panay ang basa ni Charmaine ang tungkol sa aswang at sa pangontra sa mga ito ay para tulungan sila na makaiwas doon at manatiling ligtas ang kanilang lihim. At si Kuya Paking, alam din niya? Walang alam si Paking. Ang tanging alam niya ay aswang na busaw si Nestor. Yun lang. Hindi niya alam na magpinsan kami.
Hindi din niya alam na aswang si Tio Maneng. At ang karinderya ninyo, Panglansi. Wala lang. Panglito sa mga makakahalata. at si Charmaine ang kasama sa panglito na yon. Yun ang uri ng samahan namin. Aswang din po ba kayo? Hindi. Nahawa lang sa pagkaaswang si Tio Maneng sa kanyang asawa na nakilala niya sa Iloilo nang minsan siyang mapadpad doon. Umuwi ako sa bahay ng tiyahin ko bandang 2:00 ng madaling araw. Nakahiga ako pero gising ang diwa ko. Paulit-ulit kong kinukurot ang sarili ko. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. May mga tao pala talaga na kayang maatim na mabuhay ng may kasamang aswang. Isipin ko lang ang sarili ko sa ganoong kalagayan para na akong mababaliw. Kinwestiyon ko ang aking damdamin. Gusto ko pa rin ba si Charmaine? Hindi na ako sigurado. Sinampal ko ang aking noo. Kasabay ng pagpalatak, yun lang pala ang hangganan ng damdamin ko. Naalala ko si Lolo Maneng. Ang pagpalahaw niya nang tarakan siya ng kawayan ng isa sa mga tumugi sa kanya ng gabing yun. Habang binabalikan ko ang eksenang yun sa aking isipan, napaisip ako. Sino ang tunay na halimaw? Ang busaw na kumakain ng bangkay o ang mga taong yun na pinagtulong-tulungan siya? Mga tao kong tawagin pero nagdiwang nang makapatay sila ng isang nilalang. Nagpasya akong dumayo sa lugar kung saan napatay si Lolo Maneng. Nagtirik ako ng kandila at umusal ng dalangin. Sabi ni Aling Nate, baka daw bumalik ka dito. Di nga siya nagkamali. Nandito ka. Hindi ko malimutan ang eksena na nakita ko nung pugisin nila si Lolo Maneng. Parang naririnig ko pa din ang huling iyak niya. Minsan, malahalimaw din ang mga tao eh. Nagsisikap lang naman silang mabuhay. Silang mga isinumpa na mamuhay sa dilim. Wala akong maisagot sa iyo. Dahil hindi rin ako patatahimikin ng konsensya ko. Bakit naman? Di naman ikaw ang bumatay sa kanya. Oo, pero aminado ako na hinusgahan ko siya. Sila ni Mang Nestor. Kayo, konsentidor ang tingin ko sa inyo. Nang gabing yon, alam mo ba, si Mang Nestor dapat ang lalabas para kumain sa sementeryo. Si Lolo Maneng ang kakain ng bangkay na wala nang nagkiklaim. Pero bigla siya nagbago ng desisyon. Ano? Bakit? Pero nagpilit si Lolo Maneng na siyang lalabas. Para bang biglang nawala ang pagiging hibang niya at ulyanin. Hindi siya pinigilan ni Mang Nestor? Nagkasakitan na nga sila eh. Sa huli, nasunod si Lolo Maneng. Nagpilit si Aling Nate samahan siya. Noong una, ayaw niya. Pero mapilit si Aling Nate, kaya hayon, may kasama siya. Lolo Maneng. Parang alam niya na may nag-aabang na panganib sa anak niya. At totoo nga, siya ang nasawi, imbes na si Mang Nestor. Posible ba na marunong ding magmahal ang mga aswang? Siguro. Tao din naman sila kapag hindi sila nagugutom. Hating-hati ako. Hindi ko alam kung ano ang aking iisipin. Pakiramdam ko, isa ako doon sa mga pumatay sa aswang na si Lolo Maneng. Hinusgahan ko sila nang hindi man lang inaalam ang pagkatao nila. Ang liit-liit ng tingin ko sa sarili ko noon. Lumipas pa ang ilang araw, nagpakita na ako kay Mang Nestor sa punerarya. Hindi para bumalik sa trabaho, pero para magpaalam na. Magpapaalam ka na? Opo. Sa tingin ko po kasi, hindi na din naman po ako makakapagtrabaho pa. Sa bagay nga matanong ko lang, nakakuha mo ba ang kasagutan sa minsang itinanong mo sa akin? Hindi po. Nakakalungkot naman. Pero namulat po ako sa katotohanan. Ano naman yon? Iba't iba nga po ang uri ng pagmamahal. Tama kayo. Hindi ko pa lang po siguro nakikita ang para sa akin. Ganun ba?
Hindi ko pa rin po lubos na nauunawaan ang uri ng pagmamahal na meron sa inyo ni na Aling Nati. Ang uri ng tiwala na meron sa inyo ni na Charmaine. Pero nauunawaan ko na aswang man, marunong din magmahal. Natutunan ko yun kay Lolo Maneng. Mabuti kung ganon. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin dito. Umuwi akong halo-halo ang emosyon. Nagsabi na lang ako sa amin na magbo-board na lang ako. Sa panahong yon, ang tagal din bago ako tuluyang nakapag-adjust. May mga gabi na sunod-sunod ang bangungot ko. Sa kasalukuyan ay may asawa at anak na ako. Alam ng asawa ko ang istorya ko. Isa siyang manggagamot na marunong manloob at manghilot. Sideline namin ang paglilinis ng mga puntod. Kapag bilog ang buwan, naaalala ko sina Lolo Maneng at Mang Nestor. Ilan kaya ang katulad nila na nabubuhay pa? May aswang din kaya na kagaya nila dito sa barangay namin? Ilan kaya sa nakikinig ng channel nyo, Madam Venus, ang aswang? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking naging karanasan. Lubos na gumagalang, Angelo ng Los Baños, Laguna.